Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ako na i-share about naman ito sa ni Senate Robin Padilla ho, mga ka-action, na parang umasta naman siya, naubod ng talino ho. At ayaw niya na daw makipag-usap kay Mr. President about sa kanyang sinusulong. Aba, saan ka ba talaga lalapit, Mr. Senador Robin Padilla? Para talagang yata ayaw na ayaw mo na ngayon sa mga Marcoses, Talagang loyal na po siya talaga sa mga Duterte. Titingnan natin kung sino po ba ang masusunod. Kung ikaw ay senador o ang presidente ng Pilipinas. Ito ho kasi mga ka-action, may napanood po ako na isang video na talagang masasabi ho natin na kung pinag-iisipan ba niya lahat ng binibitawan niya. Masabi ko ho talaga, parang medyo may pagka-hambog. Alam niyo na yung salitang hambog, okay? So, para lubos ho natin maunawaan, mga ka-action, panoorin na po natin ang nasabing video. Kung mag-aantay lang, kaya ko yun. Kapag-antay nga ako ng 3 taon sa kulungan, dito pa sa Senado, malamig dito. Handa sa Senator Robin Hood Padilla na muling ihain sa susunod na Kongreso ang panukalang batas na layong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Aminado kasi ang senador na may posibilidad na kulangin sa suporta ang kanyang committee report na naglalaman ng rekomendasyon na resulta ng ilang pagdinig ng kanyang pinamumunuang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Unang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng silang 4 na lamang ng kapartido ni Senator Padilla sa PDP laban ang tiyak na susuporta sa panukala. Sa kabila nito, naniniwala si Senator Padilla na ginawa niya at ang kanyang team ang kanilang trabaho. Dagdag ng neophyte senator, wala na rin anya siyang plano na kausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng charter change. Ang dami po kumakausap sa akin, kausapin mo si Presidente. Hindi ko talaga, sa totoo ko, hindi ko talaga mailagay sa sistema ko. Nakakausapin ko ang mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas para sabihin sa kanya na kailangan natin amendahan ang saligang batas. Ang linaw ng saligang batas na wala naman siyang mandato. Sa ngayon, sang-ayon na si Senator Padilla na bigyan muna ng pagkakataon ang ilang economic laws na ipinasa noong nakaraang Kongreso, gaya ng amyenda sa Public Service Act. Sakaling hindi makakuha ng sapat na pirma, balak na lang ng senador na mag-deliver ng chairman's report sa plenaryo sa pamamagitan ng privileged speech. Pakiusap naman ni Senator Padilla sa kanyang mga kapwa mambabatas. Basahin lang. Sana po, mga mahal kong seniors and contemporaries, sana po, basahin lang po. Kahit na po, yun lang, masaya na po ng pagbinasa po ninyo. Sunod naman anyang tututukan ng senador ang kanyang panukala na death penalty at paglalagay ng imminent danger sa ilalim ng martial law provision ng saligang batas. Jorge Delgado. So yun na ho mga ka-action, narinig na po natin at napanood na po natin ang salaysay ni Senador Robin Padilla ho at ni Senate Bato de la Rosa. Ang saklap, Mr. Senate Bato de la Rosa, no? Alam na alam mo po talaga na 4 na lang ang susuporta sa inyo sa PDP laban. Well, about po sa sinusulong na Robin Padilla about sa Constitution noong 1987, correct me if I'm wrong, yun nga yung charter change. Alam nyo po kung maipasa yun? Sila ang makinabang. Alam nyo na po yung kung anong ibig sabihin ng charter change. Walang may dudulot na maganda yun sa maraming Pilipino. Sila po ang makabeneficiary nun. Sa nasabing charter change. Di ba? Di ba may ayaw niya na daw kausapin si Mr. President Bongbong Marcos about sa nasabing isinusulong niya o pinapanukalang charter change. Sino ba naman ang kausapin mo dyan? Kayo na lang mag-uusap, yung magkakampi-kampi kayo. Sino po bang mag-a-approve?
Alangan ba naman ang mag-a-approve dyan? Tanod. Siyempre, dadaan din kayo sa presidente. O, di ba? Kung ayaw ng presidente, may magagawa ba kayo? Abay, gusto mo talaga na isulong ang nasabing charter change para tumagal ka sa serbisyo, ha? No? At about naman doon sa death penalty na isinusulong mo o tututukan mo about sa death penalty, ilang administrasyon na ang nagbalak na ibalik ang death penalty. Pero tutol ho ang taong bayan. Tutol ho ang simbahan. At makikialam ho ang human rights. Oo. Di ba? Sa akin naman kasi siguro, doon sa death penalty, alam nyo kasi mga ka-action, hindi naman ibig sabihin na medyo may pabor din po ako sa sinusulong niyan death penalty. Oo. Kasi nga ho, itong mga gumagawa ng mga heinous crime, para hindi na pamarisan pa at para matakot po ang taong bayan, lalo-lalo na po ang mga ordinaryong tao o sikat man ng mga tao. Kung maibalik kasi ang death penalty, talagang matatakot na gumawa ng mga heinous crime. Ano po ba itong mga heinous crime na pwede pagbibitayin itong mga to? Na pwede sila parusahan ng death penalty. Ito po yung mga heinous crime na kagaya ng rape. Rape. Pwede na bitayin ang isang tao. Yung mga smuggler, pwede na bitayin. Yung yung mga corrupt na mga opisyal, pwede na rin magka-death penalty. Di ba? Mga heinous crime na yan, di ba? Yung hold-upan. Yan. Para pwede na yan pambibitayin. Maituturing na ho natin yan ng mga heinous crime ho, mga ka-action. Yan po yung mga part ng mga heinous crime na dapat medyo pabor din ako na ibalik ang death penalty para magkaroon naman ng takot itong mga to. Kaso nga lang, wala ho tayong magagawa kung ayaw ng human rights, kung ayaw ng simbahan katoliko, at ayaw ng kararamihang Pilipino. Wala ho tayong magagawa dyan. So, yun lang ho, mga ka-action, ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat ho sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.